Father? Opo, ano po kailangan? Meron po kasi kaming baka na hingin namin pahintulot kay Father. Tungkol po saan? Tungkol po sa pagkaroon namin ng mission evangelization. Sandali lang po. Sige po, sandali lang po. Titignan ko po kung nandiyan si Father. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Sige po. Magandang hapon naman. Ano po may paglilingkod po sa inyo? Sino po sila? Kami po yung mga membro ng Rizal at may papel po kami na hindi na ito po sa inyo na karoon ng desisyon sa mga mga. Kaya naman po yan ha. Magandang hapon po. May napakaganda nito para sa ating lugar, sa evangelization. Bigyan niya tuloy ito para mas marami tayong makakainatan. Okay nito. Maganda nito. So, isabihin natin, tutuloy natin ito. Takot din mga po. Salamat po. Salamat po, Father. Wala ka naman. Pagpalain kayo ng pagpalain. Wala pala pong tao doon sa taas eh. Okay na. Ready, go. Ano po ba ang may paglilingkod po? Meron po kaming donation sa inyo po, kapitan. Ito po doon sa pag-ibig ng desisyon natin sa araw na ito. Sabihin, hingin kami ng permiso. About po ba saan yung hihingi ng permiso sa amin? Tungkol na po sa aming barangay nito. Tungkol na po sa desisyon. Tawag kami ng video na tinatawag din po yun. Neighborhood prayer. Parang palagay ko, hindi ko tapos na simulan natin tulong-tulong sama-sama. Di ba po? Palagay ko, kung gagawin ko bahay-bahay o bawat barangay ay hindi na makabukod sa aming barangay. Why not? Pati ang babae. Mas mahalaga po sa aking barangay na makatulong tayo spiritually sa aming barangay. Kung gano'n kapitan, di ayat po kayo. Opo, walang Isaya problema. namin ito. Opo. Basta kung ano man magiging problema, andito lang po ako para makapaglingkod para sa aking barangay. Maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Yes po. Yes po. Dito lang ang simbahan eh. Cut na. Total naman eh, nabuo na tayong apat. Tara na, para makapagsimula tayo sa ating pupuntahan na bahay. Ano po?
hapon po. Magandang hapon po. Ay kami po yung grupo ng El Shaddai dito sa Kalmana. At kami po ay may panyaya na sa isang kasama niya na kami po ay pupunta sa Opo. Kayo po kayo. Opo. Sige, patuloy po kayo. Patuloy po kayo. Salamat po. Ba't po? Sige po. Pasensya naman sa bahay namin. hapon po. Salamat po. Dito po, tingin po kayo. Hindi kayo po. God bless you po. Tingin po kayo. Upo kayo, upo. Dala kayo. Okay po nun. Ay, invite na. Okay po. O kayo dyan po kayo. O kayo, sister. Nagyan na natin po. Magandang hapon po sa inyo. Kami po yung grupo ng El Shaddai dito po sa Kalmana. At ako po yung kanilang leader na kung saan ay pamunuan sila na pumunta sa bahay-bahay upang ipahagi, ipakilala ang kabutihan ng ating Panginoon, ang ating kapilang El Shaddai. Gusto nga po po nang ipakilala ang aking mga kasama, ang ating pong kapatid, Brother Ed Sasam, Sister Judy, at si Sister Angel po. Sila po yung mga manggagawa natin dito sa Kalmana. Ang aming pong pagparito ay una, gusto ko pong ipaalam sa inyo na meron po kami maikling programa. At pasisimulan po namin dito sa awiting papuri pagsama sa Panginoon. Hingin natin yung kanyang patnubay at susundan po ito ng panalangin. At pagkatapos po nito ay magkakaroon po tayo ng share, at hayag ng salita ng Diyos, pagbasa ng mabuting balita. At mamaya po ay magkakaroon po tayo kami ng panalangin sa inyo. Ipipray-over po namin kayo nang sa gayon ay maranasan po ninyo yung pagkalinga, pagkilos ng pangyayari ng Diyos. At kung meron po kayong mga special panalangin mamaya o may karamdaman na gusto nyo ilapit sa Panginoon, ay ating pong itutulog sa ating Panginoon. At sa pagkakataon po ito, sisimulan po tayo sa pagkakasama po natin si Sister Angel. Isa po siya sa leader ng youth dito sa Kalmana. At nais po natin aniyahan ang presensya ng ating Panginoon sa pamumula po ng ating kapatid na si Sister Angel. Amin po yung pwede na rin po sila. O yung asawa ko. Magandang hapon po. Sabay-sabay tayo mo yung mga sumagas nito. Espiritu Santo, sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Holy Spirit, I need you.
tayo po'y mag-alay ng panalangin. O Diyos na mabuti at dakila sa lahat ng bagay sa hapon ito, nagpapasalamat po kami na yung mga lingkod sapagkat kami po, Panginoon, ay pinaunlakan ng pamilyang ito na maging bahagi ng kanilang buhay na kung saan ay layuning ipahayag ang iyong kabutihan ng iyong mga salita. Ipahayag ang iyong kalooban. Dalangin po, samahan mo ang iyong mga lingkod. Dalangin namin na ituro mo sa amin, Panginoon, kung saan na maipahayag at maunawaan ng ating mga kapatid, ng pamilyang ito, ang iyong mga salita, malaman nila ang iyong kabutihan, ang iyong dakilang pagmamahal at pagmamalasakit, ang layuning patuloy kaming pagpalain at iligtas. Dalangin po namin kung saan ang patuloy mong pagkalinga at pagsama ng Espiritu Banal na kami samahan at pagpalain na maging matagumpay ang aming pagparito sa tahanan ito. At lahat ng ito ay aming salo at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayo po ay nalayahan ang magsimpo. At sa pagkakataon ito ay kami po ay magbabahagi ng kabutihan ng Panginoon patungkol sa salita ng Diyos. Ano po dito po sa Biblia, sapagkat ang nagtuloy po ng aming pagparito ay upang ipaalam sa inyo na mayroon kayong Diyos na mabuti at buhay, na nagmamalasakit at nagmamahal. Layuning tayo'y pagpalain at iligtas sa ating buhay. Sila po ng mga kasama ko ay nagbigay po ng panahon at interes sapagkat sila man po ay may layunin po na makaakay din po ng maraming kaluluwa, katulad po ng aming pong pagparito. Hangarin po namin ay kayo po ay mapagpala ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, nais ko pong kayong anyayahan po at babasahin po natin ang ating Ebanghelyo. Kayo po ba ay meron po karanasan dito sa ganitong uri po ng Bible study? At, or pwede po kung mag-anyaya na kayo po ang magbasa ng Ebanghelyo ng ating Panginoon dito po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon kay San Matthew, Kabanatang 11, talatang 28 hanggang Pasensya na po, pero wala pa po kaming nararanasan sa bahay namin, kundi ngayon pa lang po kayo pumasok din eh. Tsaka yung binabanggit ninyong sa El Shaddai, ano po ba yun? Hindi po namin alam yun eh. Maganda po yung tanong ninyo sapagkat maganda na rin po na malaman po ninyo ang tunay na kahulugan ng El Shaddai, no? Kagaya ng inyong tanong, sapagkat ito na rin po ay naging kuro-kuro ng marami sa atin. Ano ba ang El Shaddai, no? Ito po ba ay panibagong religious organization o panibagong sekta? Ang El Shaddai po, para sa kaalaman ninyo, ito po ay hindi isang bagong relihiyon, no? Kundi ito po ay pangalan ng Diyos, no? Ito po ay one of the seven covenant name of God. El means God, Shaddai means Almighty. Nang ibig sabihin po nito ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. El Shaddai means the God who is more than enough, no? At ang El Shaddai po ay kung saan ay pumapailalim po sa ating simbahang Katoliko, no? Kami po ay mga Katolikong Kristiyano, at ang layunin lang po namin sa inyo ay ipahayag ibahagi ang kabutihan ng ating Panginoon. At sa ating pong panimula ay siguro po basahin na po natin sapagkat may mga kasama po ako na kung saan ay magpapatotoo po sa inyo kung paano po sila binago at kung paano po sila pinagpala ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Dito po sa Gospel of Matthew, chapter 11, verses 28 to 29, sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok
at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. At sa pagkakataong ito ay gusto kong aniyahan po ng aking kasama si Brother Ed, no? Siya po ay isa sa tinatawag na BIC po ng Kalmana, no? Sila po yung mga naatasan na pamunuan po ang bawat area dito sa Kalmana. At Brother Ed, ano ba ang pwede mong maibahagi related sa gospel natin batay sa iyong naranasan sa kabutihan ng ating Panginoon? Ako po, bago po sa lumang buhay ko, wala pa ako sa gawain ito, nangyari sa dahil. Talaga naman po dumaranas din kami ng guluhan sa pamilya, yung hindi nakakasundo. Sabi doon yung laging may pangamba, takot. Pero nung tinugon ko ang kanyaya ng Panginoon na nandun sa kanyang tunay na kakalinga, doon ko po naranasan ang tunay na pagpapala ng Diyos na nagkaroon kami ng magandang samahan sa pamilya at nagkaroon din tunay na kapayapaan na nawala yung takot sa aming puso. At kasi sa buhay ko po, sa lumang buhay ko, talaga doon yung pangangamba. Dahil po, pag dumating yung mga kaguluhan tulad ng panahon ng President Cory, no, na nandoon yung tawag nito kudita. Pag nagkaroon ng kudita kasi apektado ang aming kabuhayan dahil ang aking trabaho po ay isang pinto na kung saan ang trabaho ko po ay hindi naman ito necessity ang kailangan, hindi naman ito kailangan ng pang-araw-araw na buhay ng tao. Kung sino lang yung may pera, siya lang makakapod nito. Kaya pagka may kaguluhan sa bansa po natin, nandoon yung apektado ang aming hanap buhay. So, nagkaroon yung pangangamba, takot. Subalit nang nandito na ako sa gawain ni Yahweh Shaddai, naramdaman ko na wala na ang pangamba dahil mayroon akong Diyos na inasahan sa lahat ng oras. Kaya napakalaki po ang nandito tayo sa gawain ni Yahweh Shaddai. Yun lang po ang maisusiyo ko sa pati ito. Ayon po doon sa ibang ilan na ating binasa, kung napakaganda naman talaga ito'y paanyala ng ating Panginoon. Amen. At meron din po tayong kasama na po, isa rin po sa mga nagawa ng El Shaddai dito po sa San Roque Parish, dito po sa Caloocan, Sister Judy. Meron din po siyang nais na ibahagi po sa inyo batay sa kanya pong personal experience sa kabutihan ng ating Panginoon. Sister Judy. May babahagi ko po sa inyo, mga brothers and sisters, sa ito pong aking buhay na ang pinagmulan ko ay buhay ng Diyos. Hindi po kami sagana sa kayamanan, pero ako po ay limang aking naging anak, naitawid ko po sila sa pagpapaaral sa pamamagitan ng aking limang kamay. Kaya nagpapasalamat ko kay Yahweh na ako po'y mapupunta sa kanyang gawain. Pinagpasalamat ko po at nagkaroon ng kapayapaan ng aking puso, nagkaroon ng kapayapaan ng aking mga anak na matatapos ko sila ng pag-aaral. Ganun pa man po, kahit may mga pagsubok, pinagpasalamat ko sa Panginoon at sa aking paghihirap sa kanila, tinugon ko naman ng Panginoon ang aking mga dalangin na maitawid ko sila, mapag-aral ko sila sa pagtapos ko sila lahat sa pamamagitan ng aking pananalangin kay Yahweh Shaddai. Kaya yung po pinapasalamat ko sa Kanya, payapa ang kalooban ko, naging masagana ang buhay ko sa pagharap ko sa Kanya, sa tulong ni Yahweh Shaddai. Ayan. No? Maraming salamat at ninyo po napakinggan, ano? At marahil yung atin pong aking kasama na isa po sa youth, ano? Bagamat alam natin, bata pa siya, pero ako ho'y naniniwala, meron po siyang personal experience, maging sa kanyang pamilya, karanasan patungkol sa, na-related din naman po sa Ebanghelyo, sa paanyaya ng ating Panginoon. Meron siyang karanasan, ano? Paano ka pa pinagpala, Sister Angel, nang maibahagi naman natin sa ating mga kapatid. Ayun po, sa totoo lang na nung mga nag-start po ako sa gawain, talagang tinawag lang po ako ng mga magulang ko. Pero at first po, hindi po ako masyadong okay pagdating sa, ang dami ko pong question, ang dami kong things na, ano para saan ba to? So, continuous po ako ng pag-attend dahil sabi ng mga magulang ko, attend po ako ng gawain ni Lord. Hanggang sa dumating po yung isang struggle sa family po namin na yung father ko, nagkaroon po siya ng sakit. Nagkaroon po ng spot yung baga niya. And parang that time, malakas
malakas po yung pagkita namin, sagana po kami. Talagang nag-aaral ako sa private school, yung allowance ko sobra-sobra para sa akin. Dumating po sa time na bumagsak yung negosyo namin. Yung father ko po nag-50-50, hindi po namin alam kung anong nangyayari. Tapos, that time, ando na po kami sa point na nagpe-pray po yung mama ko. Nakikita ko po yung eagerness nila sa pag-pray kay Lord. Then, that time, doon na rin po ako natawag na mag-pray at mag-pray kay Lord. Nag-start po ako na mag-pray kasama ng mama ko. Then, alam niyo, through our prayers po, naniniwala po, I believe na talagang grabe yung miracle ni Lord. Nung na-diagnose po yung kay Papa, nung nagpa-check up po siya ulit, yung spot po sa baga niya, wala na po. Sabi nga po talaga ng doctor, miracle. Talagang healing po ni Lord yung dumating. Kaya po, simula po nung part-time na pinagaling po ni Yahweh actually yung father ko, doon na rin po nag-start ako ng grabe. Iba po talaga ang miracle na nanggagaling kay Lord. Iba po talaga yung presence pagka nalugin yung faith mo sa Kanya. Kaya sobrang thankful po ako na nandito ako sa Guayna. At hanggang ngayon po, eto, graduating student po ako. Yung blessings patuloy po na dumarating sa amin. Hindi po kami pinababayaan ni Lord sa financial needs kahit alam po natin medyo mahirap. Pero thankful, sobrang bait po ni Lord. Talagang guided po niya ako ngayon. Kaya ay masarap mag-serve. Masarap po sa feeling. Amen. Ayan, no? So, maganda po yung share ni Sister Angel. Ano po? Yan po yung isang dahilan kung bakit kami po ay patuloy na umiikot po, no, sa mga bahay-bahay katulad po sa inyo. Ngayon yung nais po namin kami po ay inyong tanggapin upang kami lamang po ay makapagbahagi ng kabutihan ng Diyos, kung ano po yung ginawa ng Diyos sa aming buhay. At naniniwala po ako na ito rin pwede ang gawin ng Diyos, no, sa inyo. Kayo po ba? Meron po ba kayong gustong ibahagi sa amin? Na naka-experience po ba kayo patungkol sa Ebanghelyong ito na nakaranas po ba kayo ng panawagan ng Panginoon at nagkaroon po ba kayo ng response sa panyaya ng ating Panginoon? Ako po kasi ano lang sa simbahan lang talaga. Yung regular na magsisimba lang, yun lang po. Yun lang po alam kong tawag po kayo. Basta magsisimba lang po ako. Itong asawa ko, minsan niraya ko na nga lang magsimba yan. Hindi ko mo alam. Ito si ate. So, magsisimba-simba lang din po. amen. So, yun naman po yung ating pagsisimba ay ito po ay mabuti po na kaugalian bilang Katoliko, bilang Kristiyano. At ito pong aming pagparito ay ito po'y karagdagan na magbigay ng kaalaman at lalong higit na magkaroon ng malalim na relasyon at kaugnayan sa ating Panginoon. Alam po ninyo, sabi sa Bible, Hosea 4:6, "My people perish for lack of wisdom and lack of knowledge." Ibig sabihin, hindi sapat yung nakakapasok lang tayo na po at nagsisimba tayo. Mas higit na mas magkaroon tayo ng malalim na pakikipag-ugnayan at relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ganitong pagtitipon. Katulad din po ng inyong lingkod, no? Dati rin po masalimuot ang buhay ko, hindi na ako nakatapos ng pag-aaral. Dati po akong mahilig uminom at naging addict din po. Pero dumating din po sa buhay ko yung tinatawag na kawalan ng pag-asa. No, talaga kasi dahil sa lumaking mahirap, no, sa financial, sa material, pero napakabuti pala ng Panginoon sapagkat nang magkaroon ng gawain sa Panginoon, sa lugar namin ng Panginoon, yun, dumating na ho pala yung panawagan ng Panginoon. Nung ako'y mapadaan, nagkaroon ng paanyaya yung mga kapitbahay ko na ako ay umaten. At ito po pala ay El Shaddai, no? Ito yung gawain ng El Shaddai. At dahil sila naman yung mga kapitbahay ko at mga kaibigan, no? Na araw-araw naman nakikita sa lugar namin, nakakasama. So, madali po akong nagpaunlak sa kanilang paanyaya. At yun na po yung simula. No, ako'y umatin sa El Shaddai, panawagan ng Panginoon. Lahat ng kabigatan kong dagdala ko sa dibdib ko na nakikita kong kawalan ng pag-asa, ito po ay nagkaroon po ng kaliwanagan, nagkaroon ng lunas, at sa katunayan ngayon po, isa na po ako sa ginagamit ng Panginoon, bilang preacher, bilang disciple ng El Shaddai, at sa totoo lamang po, kahit hindi po ako nakatapos ng pag-aaral, no, ay may ilang bansa na po akong napuntahan, ano, bilang isang mangangaral, at yun po ay isang malaking pagpapasalamat sa Panginoon na ibinigay niya sa akin at magkaroon ng isang pamilya
At yun lamang po ay makarating sa iba't ibang bayan, at probinsya ay para sa akin isang malaking karangalan. Kaya po, ito pong paanyaya ng Panginoon ay hindi lamang po para sa amin. Ito pong paanyaya ng Panginoon sa Ebanghelyo, panawagan na po ito at paanyaya ng ating Panginoon. Hindi po kayo manghihinayang, na kung saan. Ito paanyaya ng Panginoon kapag kayo po ay nag-response, tinanggap ang Panginoon. Kung naniniwala, meron pong magandang bahagi na mangyayari sa pamilya ninyo. Katulad po ng mga sharing ng aking mga kapatid, yung kanilang naranasan, ito po'y mararanasan po ninyo sa pamilya nito. Magkaroon ng kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa. At sa pagkakataong ito, ako po ay mag-aalon ng maikling panalangin, at pagkatapos mamaya, kayo po ay aking aanyayahan na ipanalangin, ipipre-over po namin kayo, at kung meron po kayong mga special na kahilingan, ay sabihin po ninyo sa amin. Nangyayari ko po kayo magsiyo at ako po ay mag-aalong maikling panalangin. Mabuting Diyos at pagkila, Yahweh Shaddai, sa ngalan ni Jesus, naming Panginoon. Sa tulong po at patnubay, Espiritu Banal, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng pagkakataong may pahayag iyong kabutihan, Lord. Tunay ngang ito'y paanyaya mo, panawagan mo sa amin ng lahat ng nabibigatan sa lahat ng pasanin. At naniniwala kami, Panginoon, ikaw lang ang makapagbibigay ng kaginhawaan sa aming buhay, ng ganap na kapayapaan at kaganapan. Nawa, sa tahanan ito, Panginoon, kung ano man po ang aming naranasan, kung ano man po ang pinagkaloob sa amin, Lord, nawa ito po'y maganap at mangyari sa pamilyang ito. At ito po'y aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So ngayon po ay nadako na po kami sa pag-pray over po sa inyo. Papanalangin po namin kayo. Kami po ay may dalang holy oil. Ito po yung langis, ng sa El Shaddai. Ayan. Mangyari na lamang po na kayo po ay magsiupo sa pag-pray over. Papanalangin po namin kayo. Meron po ba kayong kung meron po kayong gustong isama o idagdag sa ipapanalangin, ay ipapanalangin po natin. Para saan ba yung langis? Ito pong langis ay, ito po yung natatawag na holy oil. Hindi naman po ito po yung mga pangkaraniwang langis lamang, subalit ito po yung itinataas sa gawain, ipinapanalangin ng ating pupunong lingkod, Brother Mike, na ito'y basbasan, kung sino mang mapahira ng langis, sa bawat bahagi ng katawan na sumampalataya, sila ay gagaling sa kanilang karamdaman upang kayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Sige, ipanalangin mo na rin pati yung mga anak ko. Salamat naman po at ipapanalangin po namin kayo. Ano po? Ito mga special child namin, mga anak. Tinawag mo. Tawagin natin. Nandiyan ba sila? Ikakitbahin mo dito. Ayan. Pwede po, sama po natin sila sa panalangin. Amen. Papalangisan nyo lang po. Tatawagin ko lang po. Pasok kami mga anak. Kayo na? Sila po ba yung special child? May mukha ka talagang special child. Ayan, sige po. Kayo po ay aming ipapanalangin. Ayan, sige po kayo. Kayo din po, sister. Kayo yan. Ipapanalangin po namin kayo. Ipapanalangin po namin kayo. Yan. Yan, napagpalangin po kayo ng Panginoon. Alam po ninyo, sabi po ng Diyos sa Biblia, 2 man 3 magkaisa sa panalangin, anuman po ang maibigan, ipagkakaloob ng Diyos. So ipapanalangin namin kayo na pagpalangin po ang pamilyang ito, tumanggap kayo ng himala mula sa Diyos, kagalingan sa inyong karamdaman, at iulat mo yung kamay ha, at ipapanalangin natin sila. Ay magpapaalam na, pero bago po kami magpaalam, gusto po namin kayong aanyayahan. Ano po? Kayo po ay aming aanyayahan sa tinatawag na kung saan para sa pagpapatuloy po ng ating pong ginawa kanina. Kung gusto po ninyo na masundan ito ay para po kayo ay lumago at magkaroon ng malalim na kaalaman, higit na kaalaman sa El Shaddai, malalim na relasyon sa Diyos. Inaanyayahan po namin kayo tuwing araw po ng Lunes, Monday, may gawain po tayo dito sa San Roque. San Roque Paris, dito po sa tapat ng munisipyo ng sitio ng Caloocan.
Araw po yan ng Lunes, sa ganap na ika-6 at ika-9 po ng gabi. At meron na rin po itong misa, no? Para at least nakapag-misa, simba na kayo, no? Nakatid na kayo ng misa. Meron pa rin tayong natawag na pagdalo ng prayer meeting, papurit, pagsamba. And secondly ay magkakaroon din po ito ng healing session, no? So kung pwede po kayo magsama ng mga may sakit, magsama rin po ng mga kaibigan na gusto ninyong iparanas yung naranasan po ninyo ngayon. At meron din po kaming tinatawag na once a month family gathering, yung natawag na diocesan, every third Wednesday of the month. Yan naman po ginaganap namin sa Del Reville subdivision, yan po sa may bae sa Caloocan. Ano po? Inalilahan ko po kayo magsitayo at mag-aali po ako ng closing prayer, no, ng basbas ng Panginoon sa ating paghiwa-hiwalay. Maranasan po natin yung pagkalinga ng Panginoon pagsama at pagpapala. O Diyos na mabuti at dakila, salamat po sa iyong kabutihan. At alam namin, Lord, na pagpalang po kami ng iyong salita at napaspasan mo, na pagpalang aking mga kapatid, tinanggap ang kagalingan, ang himala mula sa iyo. Nawa, Panginoon, mapagpalang mo ang pamilyang ito, at nawa hindi lamang ito ang unang pagdalaw namin, kundi ito po ay masusundan, Panginoon, at sila po, Panginoon, ay magpapaunlak sa iyong paanyaya, sa iyong banal na gawain. Salamat po, at ito'y aming inaangkin. Samot na namin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At bago po kami magpaalam, kami po ay magbibigay sa inyo ng liwanag magasin. Ito po ay libreng ibibigay namin sa inyo. Wala po ito sa main office. No po? Ayan. Magbibigay po kami sa inyo, Sister Lida, dahil kayo po nagpaunlak sa amin. Ito po ay liwanag magasin. Nangyayaan po yung mga buhay na patotoo ng mga pinagpala, no, ng ating Panginoon, katulad kanina, yung sharing ng aking mga kasama. At nandiyan din po yung mga talk ni Brother Mike, yung servant leader ng El Shaddai. Ano po. Masarap po, magayon po ay talagang may ginhawang basahin kapag binabasa ninyo, makakaras kayo ng kaginawahan, kapuspusan at pagpapala. Bigay po ninyo yan, basahin po ninyo yan araw-araw. Ano po? Ayan, pagpalain ng Panginoon. Praise God. Ayan po, ha? Okay, so muli magandang hapon po. Salamat po. Ako ay nagpapasalamat kadang sa inyo. Magkape muna kayo. Paanyaya. Magkape muna kayo. Salamat po. Maraming salamat po kasi kami po ay meron pa kami pupuntahan dyan sa kapitbahay. Maraming salamat. Hindi na kayo makapag... Kami na